Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa mga araw ng simbang gabi, halina at sama-sama tayong manalangin para sa isang lipunang matapat at marangal. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Kapu
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloobong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao. Paging dapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pagsasabi ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, ipinahayag rin niyang sa lahi ni Juda magmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong mga kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahimlay. Walang mga ngahas na lumapit sinuman. Hawak niya isetrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa humatol. Ang tunay na haring dito'y magtatangan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap maging tapat, siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong walang pagkukulan ng paglingap.
yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. Sa Diyos, silang lahat ay dumalangin. Hari, nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Karunungan ang may kapal, sana iyong pangasiwan. Halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa.
Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. Si Akas ang ama ni Ezekias, si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosayas. Si Hosayas ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede po ba akong magtanong? Taas po ang kamay ng mga taong nangangako na kompletuhin ang 9 days na simbang gabi. Taas po ang kamay. Ayan, marami pong nagtaas. Tatandaan ko po kayo ha. Naririto po kayo ngayon. Dapat araw-araw po tayong magsimba at tapusin po natin ang simbang gabi para sa Diyos, para sa Panginoon. Nakikita po natin ngayon yung ating paligid. Maningning na maningning, puro Christmas lights, puro Christmas decors. Gayon din sa ating harapan. Nakikita po natin dito sa gilid yung ating Advent wreath. 30 kandila ang nakasindi. Iisang kandila na lang po ang hindi pa po nasisindihan. Hudyat na malapit ng ipagdiwang ang Kapaskuhan sapagkat ilang tulog na lang. Parang hindi naman excited yung iba. Simbang gabi na simbang gabi, hindi tayo excited. Isa pa nga po, ilang tulog na lang? Palakpakan muli natin ang Panginoon. Nais ko pong umpisahan ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan daw po, may isang magtatay na nag-usap. Pinagagalitan ng tatay ang kanyang anak sapagkat palagi po itong bumabagsak sa mga pagsusulit, sa mga examination, sa eskwelahan. Sabi ng tatay, anak, ano ka ba naman? Bagsak ka na naman sa exam. Kapag sa susunod na bagsak ka, ay wag mo na akong tatawaging tatay. Yung bata umalis, pumasok sa kanyang eskwelahan, kinahapunan, umuwi siya ng bahay, at doon kinamusta siya ng kanyang tatay. Ang sabi ng tatay, anak, kamusta ka na? O, kamusta yung exam mo? At sumagot yung anak, okay naman tol. Huwag na raw pong tatawagin kasing tatay kapag siya'y bumagsak. Eto, bumagsak yung anak. Kaya hindi na siya tinawag na tatay. Pero kidding aside, my dear brothers and sisters, magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Ganun din ba tayo? Kapag may kahihiyan sa pamilya, kailangan ba silang itakwil? Kapag may hindi maganda, kailangan ba silang itakwil? Kapag may kapalpakan, kapag nalugmok, kapag nega, kapag pangit, kailangan bang itakwil ang mga taong ito? Ngayon po sa pagsisiyampo ng ating simbang gabi, ng ating Misa de Gallo, ito po ang pinapakita. Ang talaang kana ng ating Panginoong Hesus ang binabanggit sa atin ng ating ebanghelyo. Makikita natin iba't ibang pangalan ang binabanggit. Iba't ibang uri ng tao. Aba, akala ba natin ang mga taong ito'y mga matutuwid lahat?
mga mababait lahat? Hindi po. Hindi po sila lahat mabubuti. Hindi po sila lahat banal. Hindi po sila lahat mababait. Katulad po ni Tamar na binanggit sa ating ebanghelyo, inakit po niya si Huda. Si Rahab, siya po ay nagbenta ng laman. Si Ruth, inisip po niya na hiwalayan ang kaniyang biyanan, iwanan. Si Bathsheba, siya po ay ang naging dahilan kung bakit nagkasala si Haring David. Makikita po natin ang talaang kanan ni Jesus ay hindi perpekto. Kung titingnan po natin ito ng mabuti, babagabag sa ating isipan, bakit ganito naman ang talaang kanan ni Jesus? Why is the genealogy of Jesus like this? Alam niyo po ang sabi po ng isang Bible scholar, si Raymond Brown, sa kanyang librong A Coming Christ in Advent, binabanggit po niya, God's grace can work even with people like us. Ibig pakahulugan po, hindi namimili ang Diyos. Kung ikaw may masamang nakaraan, maaari pa rin kumilos ang grasya ng Diyos sa iyo. Basta ang importante ay mayroon kang puso na may kahandaang magbago. At ano po ang sinasabi sa atin ito? Pinapakita po sa atin, mayroon tayong pag-asa. We are not a failure. God's grace can work with us, even to people like us. One inspiring story that I want to share is the story of Michael Jordan. Kilala niyo naman po siguro si Michael Jordan. Alam niyo po, nung bata pa po itong taong ito, ay lagi po siyang natatalo. Gustong-gusto po niya na makapasok sa basketball team, pero lagi po siyang sablay. Subalit ang sabi po niya sa kanyang sarili, I can accept failure, but I cannot accept trying. To sum it up, imagine him joining 300 basketball games and losing them all because of him. Nangyari po ito kay Michael Jordan. Sinisi siya ng kanyang mga kasama, kaya lagi silang natatalo. Pero kahit ganun, nagpatuloy pa rin po siya, hindi po siya sumuko. Kaya sa bandang huli, because of his persistence, he was able to enter 6 NBA championships, 14 All-Star games, and won 2 Olympic gold medals. Pinapakita sa atin, your failure is not part of your life. But then, failure must not define your life. Ang sabi po ni Michael Jordan, to learn to succeed, you must first learn to fail. Katulad ng karakter po sa ating ebanghelyo, iba't ibang uri ng mga karakter, may mga masasamang nakaraan man sila sa kanilang mga buhay, subalit ang nakaraan na ito ay hindi nagbibigay ng kahulugan sa buo nilang pagkatao. Alam ko po, tayo rin po na naririto, may kanya-kanyang mga nakaraan sa buhay. May kanya-kanyang mga kasalanan at pagkakamali. Subalit ang ipinapakita po sa atin ng ating ebanghelyo, do not lose hope. God's grace can work even to people like us. Pinapakita po, tampok po, ngayong araw na ito, makikita niyo po yung imahe sa gilid. Siya po ay si Father Ruel Gallardo, isang pari na pinadala para sa pagmimisyon. Ngunit nung siya'y nagmisyon, naroroon ang mga Abu Sayyaf na terorista. At ang tanging dasal po ng paring ito ay, O Lord, conquer my fears with faith and trust in you. Natatakot man ako, Panginoon, pero ako'y patuloy na nananalig sa iyo. Pinapakita po sa atin dito na sana'y tatagan natin ang ating pananalig sa Panginoong Diyos, sapagkat dahil sa Panginoong Diyos, napupunan tayo ng grasya. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Panalangin ng bayan, idulog natin ang ating mga kahilingan
sa Amang nasa langit, na nang dahil sa kanyang habag at pag-ibig, makamtan natin ang kaligtasan at katotohanan, ating pong sambitin, Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating kaparian, upang maihatid nila ang mabuting balita sa lahat at maipahayag ang kahalagahan ng mapapanagutang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa pamilyang Kristiyano, upang pakinggan nila ang tinig ng Diyos at isalin sa susunod na saling lahi ang buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag, at nakaranas ng pagtatakwil, upang matagpuan nila ang pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos at sa pagdadamayan ng pamayanan. Nagsama-sama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang naranasan ay kanilang ituring na maaring maging landas ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, upang sama-sama tayong magbuklod sa pagsalubong kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng kapahingahan sa langit ng tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Amang maawain, pakinggan mo ang panalangin naming tumatanggap ng katawagang Kristiyano nung kami binyagan. At nang pahiran kami ng langis, tinatakan naman kami ng Espiritu nung kami ay kumpilan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paging dapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, to ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. To ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan hawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Manaming mapagmahal,
Inataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, ng may malinis na kalooban, matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Magkakaroon po ng second collection na isasagawa sa pamamagitan ng paghahandog ng mga awiting pamasko ng Sisters of the Divine Shepherd mula sa Malolos. Ang lahat po ng malilikom sa ikalawang koleksyong ito ay ilalaan para sa tahanang mapagpala, Home for the Aged, bilang tulong at kalinga sa ating mga nakatatandang kapatid. Maraming salamat po.
Muli po, tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga madre, ang Sisters of the Divine Shepherd. Palakpakan po muli natin sila. Kung gusto po nating magbigay ng konting tulong, mag-abot pagkatapos ng badal na misa ay maaari po. Sa pagtulong po natin sa kanila, makakatulong po tayo sa kanilang kongregasyon, gayon din naman po sa mga matatanda na kanilang inaaruga at kinakalinga. Ang mga madre pong ito ang katuwang po ng ating diocese sa pag-aalaga sa mga matatanda na nailagak sa kanilang institusyon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nawa ang sakramento ng pagkakaisa na aming tinanggap ay magpalalim ng aming pakikiisa sa iyo at sa aming kapwa, upang sa pag-asam namin sa bagong langit at bagong lupa ay matutunan naming mamuhay ng may pagkakaisa kasama ng lahat ng iyong nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Gayon din naman, nagpapasalamat po tayo sa ating lahat na dumalo sa pagdiriwang na ito. Palakpakan po natin ang bawat isa. Pati po sa mga nagsipagtaguyod ng ating banal na misa, ang Charismatic, SPPC Fatima, Menlo, PCY at Knights of Columbus sa kanilang pag-aalay. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.